Magandang gabi. Bakit nga ba napaaga ang paglabas ng bagyong Ophel? Bago pa na natin sagutin yan, titiyaking natin kung ano ang nagiging panahong inaasahan natin sa mga susunod na oras. Kaya narito si Amor La Rosa, live mula sa Pag-asa DOST. Amor? Salamat, Professor Edmond. Magandang gabi, Pilipinas. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Alamin na po natin kung ano ang latest na lagay ng panahon. At ngayon nga makakasama natin si Mr. Fernando Cada. Siya po ay isang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, Mr. Fernando Cada. Magandang gabi rin sa iyo, Amor. Nasa na po ba si Bagyong Ophel ngayon at saan po ba ito patungo? So sa ngayon po, ang bagyong si Ophel na ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at tinatahak na po niya ang bansang Vietnam. Dahil nga po nasa labas sa ito ng Philippine Area of Responsibility ngayon, ano naman po ang ibang weather system na umiiral sa ating bansa at saan-saan po ito nakakaapekto? Sa ngayon po, ang bagyong si Ophel ay nasa labas na ng ating Area of Responsibility. Subalit may mga kaulapan pa rin po siyang natitira, lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon, na magbibigay pa rin ng mga pag-ulan. Pero yung pong mga pag-ulan na posible nating maranasan dito sa may Kabisayan at Mindanao, yung mga dagli ang pag-ulan lamang po, sanhi po naman yun ng ating hanging amihan o northeast monsoon. At bahagi naman po ng Mindanao, meron po rin tayong tinatawag na wind convergence o pagsasalubong ng dalawang hangin sa magkabilang direksyon. At yun po ang magdudulot ng mga kaulapan na posibleng magbigay ng mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa susunod po na mga araw. Mr. Cada, dahil nabanggit nyo na po ang hanging amihan, kailan po ba natin mararamdaman ang paglamig ng simoy ng hangin? Sa ngayon po ay halos lumalamig na yung temperatura lalo sa umaga dito sa bahagi ng Northern Luzon. At kung wala naman po tayo maasahan ng mga bagyo, maaring pakonti-konti na nating mararamdaman ang paglamig ng temperatura lalo na po sa umaga at pagsapit po sa buwan ng Nobyembre. Hanggang ngayon po ba ay nakataas pa rin po ang mga gale warning sa seaboards ng Luzon? Yes po, meron pa rin po tayong gale warning na umaabot po yung mga maalong karagatan na nasa 4 na metro, lalong-lalo na dito sa northern seaboard ng Northern Luzon at gayon din sa western seaboard ng Central Luzon. Kailan naman po kaya ito pwedeng ibaba dahil wala na po si Bagyong Ophel, dahil marami po sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakapamalaot, lalo mga kababayan nating mangingisda. Kailan po nila aasahan na matanggal na itong gale warning? So maaaring mamaya pag-issue natin ng alas 11 ng gabi, tatanggalin na natin ating gale warning. Kaya yung pong mga kababayan nating mangingisda at yung mga gustong pumalaot, maaari pong pumalaot na po sila at maglayag mamayang gabi. Ayan, magandang balita po yan para sa kanila. Sa mga susunod po bang araw, meron kayo nakikitang posibilidad na mga sama ng panahon na papasok sa ating bansa? Sa ngayon po, wala na tayo naasahang bagyo o anumang namumong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ito po, last question. Ano po ba ang magiging lagay ng panahon ngayong gabi at sa darating na weekend? So sa ngayon po, asahan natin na magkakaroon na ng gradual improvement ang ating panahon, lalong-lalo na po sa Kabisayan at sa Mindanao. Samantala, dun sa Northern Luzon, particular sa Aurora, Quirino at Nueva Vizcaya, asahan natin na may mga pag-ulan pa at posible pa rin magdulot ng mga landslide at flash flood dahil yun po yung mga dinaanan ng bagyong si Ophel, kaya ibayo pa rin pag-iingat ang ating pinapayo sa ating mga kababayan. Ayan, maraming salamat po, Mr. Fernando Cada, sa inyong ibinahaging balita tungkol sa lagay ng panahon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang gabi. Balik sa iyo, Professor Edmond. Salamat, Amor. Sa unang forecast sa bagyong Ophel bago ito tumama sa mga kalupaan sa Visayas, ay inaasang Sabado ng gabi o Linggo ng umaga pa raw ito makakalabas ng Philippine Area of Responsibility sa bilis na 12 kilometers per hour. Pero ngayong Biyernes pa lang ng hapon pa lang ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at bumibilis pa sa pagkilos ito na 24 kilometers per hour. Ang isang masasabing dahilan dito ay ang pagtama nito sa iba't ibang mga lalawigan sa Kabisayaan. Habang dumadaan ito sa mga malalaking isla sa Kabisayaan ay nagbubuhos naman ito ng 5 to 20 millimeters of rain na sinasabing moderate to heavy rains na ito. Dahilan upang ito ay gumaan at mapabilis ang lakas ng hangin at pagkilos nito. Dahil na rin sa mga dinadaan ng kalupaan, hindi na ito gaanong nakakuha ng moisture o tubig pa mula sa dagat. Isa pang sinasabing dahilan, kaya ito nagiging mabilis sa paggalaw. Ang moisture ang siyang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng mga bagyo, kaya't ito ay lumalakas habang ito ay nasa gitna ng malawak na karagatan.
Ito ay ilan lamang sa mga dahilan kaya ito ay napabilis ng paglabas ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga ay nasa West Philippine Sea na ito at muling lalakas, asahan natin ito bago ito tumama sa bansang Vietnam sa susunod na linggo. Ito po si Edmond Rosales. Sana po ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman para lalo pa nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.